Okay, narito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po sa ating munting YouTube channel. Okay, bago po tayo mag-umpisa at bumati sa lahat at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni ni Conrado Eulailio. Sabi niya, Idol, good day. May tanong ko po, bakit yung 1911-45 arms core nag-jam, naipit yung basyo sa barrel bore tuwing last na bala? Anong dahilan kaya? Salamat, Idol. Ayan, last na bala lang ang problema. Madali lang yan. Pero bago natin yung sagutin ay gusto ko lang munang bumati sa lahat at magpasalamat dahil tayo ay 37K na. Yan, lumampas na tayo sa 37K at thank you very much sa inyo. Patuloy ninyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Pakishare lamang ng ating mga videos para lalo pa tayong dumami at para pati maka-upload tayo ng hanggang 3 o 4 na videos tuwing araw-araw para kung pag maraming views at maraming share, mabilis ang ating pag-upload. Ayan, at gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga silent viewers sapagkat tayo ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan dahil ang ating kinikita sa YouTube ay sa kanila natin tinutulungan doon sa mga anak na single parent na ating tinutulungan na mga estudyante. At maraming salamat sa ating mga tumutulong na nagpapadala dito sa ating GCash number, itong jam number dito sa ating likuran. Okay, shout outs at salamat kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, Sibuy Umay, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay at merong ayaw magpakilala, tawagin na lang natin siyang Mr. A o Adrian. Okay. Ayan, maraming salamat sa ating mga sponsor. Sana dumami pa ang ating mga sponsor para dumami pa rin ang ating mga madagdagan yung ating 6 na estudyante. Okay, ayan at doon sa mga naghanap sa akin sa Pilipinas, wala po ako dyan. 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medi Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. At wala rin akong pinagbibili yung mga nagtatanong na mga sa mga presyo po ng baril ay wag po kayo magtanong sa akin dahil wala pa ako alam sa mga presyo ng baril. Ang alam ko lamang ay magturo kung ano ang naging problema ng inyong baril. Sasagutin ko yan sa abot ng ating malit na kaalaman. Yun lang. Pero sa mga price, sa gun store na kayo magtanong dahil yung iba nagkakamali, kalay may binibinta ko dito ng baril. Bawal na bawal po yan dito sa Kuwait at bawal na bawal yan dito sa YouTube. Mawawala tayo sa YouTube pag tayo ay nagbinta dito ng kahit anong items. Okay. Ayan, yung problema ni Mr. Eulailio ay napakasimple lang ni Conrado. Yung iyong magazine, yung iyong tawag dito itong follower ay sobrang nakatingala. Ito. Kaya ang nangyayari, yung bala nasa chamber. Hilahin siya ng extractor. Sumasabit siya dito. Dito tumatama. So ang nangyayari, bipitaw sa extractor. Pagbalik ng slide, yun, may ipit na siya sa chamber. Ipitin na siya ng slide. So ito ang problema mo. Sobrang nakatingala. Okay, yung mga 1911 ay baka itong dulo ay nakaganon. Kung mapapansin niyo ito ay paganyan, no? O pansinin niyo ito paganon. Kasi nga yung bala pag dito tumama, i-slide yan. I-slide yan paganon, no? Yan, no? I-slide yan dito pag dito tumama. Pero kung yan ay matilos na nakaganon, okay? Ayan ay tatama dito at yun, may ipit na siya. Kaya yun lang ang problema.
At baka naman itong iyong, kasi yung iba, pag nagja-jam, yung spring ko ano-anong pinagagagawa, babaliin yung dulo, para gumanon, para umano itong ito, para tumingala nga naman yung bala, gumanon. Yun ang nangyayari naman. Pag last bala mo naman, ito masyado nakatingala, tatamaan naman yan ng basyo. Walang problema kung yan ay may bala dahil hindi naman ito ito naman ay nakadubog yung iyong follower. Wala. Dito rounded naman ito. So ganun ang nangyayari. Kaya dapat bago tayo kamukha nung ginawa kong istako, kinulikot ng may-ari. Ayun, nag-hammer down. O ganun. Pagka hindi ninyo alam, huwag kayong kulikot ng kulikot. Tawag ko sa mga kwete, kulikot. Yan, tapos lalaki ang sira. Magkakameron ng problema, lalong lalaki. So yun lang, napakasimple lang, itong follower mo. Kasi sabi mo, last round. Ay, sigurado ko na to. Sigurado ko na itong dito tumatama yan. Pag tumama dito yan, bibitaw yan sa extractor, hindi yan mag-i-eject. Pagbalik ng slide, ipit na siya. Ipitin na yung kanyang basyo. So ayun lang, ganun lang kadali yung ating yung ating sagot doon. Wala naman akong ibang alam. Pwede rin baka yung spring mo ay yung dulo ay kung ano pinagagawa mo, baka itiningala mo ganun, ganun yung iba, tinitingala, ibalik mo na sa normal. Okay? Pwede rin kasi yung mga sa mga single stack 1911, ang follower nun na yung parang nakaganon lang dito, nakapasok na dito, yung parang may paa lang dito at sa dito. Yun, pwede rin yun. Baka yun ay binago-bago ninyo ang angle ng dalawa ditong paa, yung nakapasok sa loob. Isa pa rin yun. Ang nagiging problema. So yun. Yun lang ang ayusin ninyo. Ito lang. At kung ito ay medyo gawin ninyong rounded ito, rounded. Parang ganito, rounded. Yan. Baka itong dulo ng inyong mga ay nakaganon. Yan, nakaganon, Ganon ang dulo. Dapat yan ganon. Dapat parang ganito ang para hindi sumabit yung basyo. So ayan, madali lang naman gawin yan. Dapat talaga, kung kayo gagawin ng baril, yung iba kasi pagka, halimbawa nag-jam, pagbibintangan na yung magazine, kukulikutin yung magazine. Okay. Yung iba, babanatan yung mga, yung mga ramp. Yan, lalaki ang sira ng mga baril ninyo. So yan, wag muna kayong, kung hindi kayo sigurado sa mga sira ng baril nyo, wag nyo kulikutin. Okay, dapat doon sa marunong kayo magtanong o doon sa marunong ninyo ipagawa. Okay, sana may natutunan kayo. Ito ang inyong pinagpahiram sa instructor. Magtanong lang kayo at sasagutin ko sa aking malit na kalaman. God bless us all. Thank you very much.